And paano yung naging atake nyo dito since iba talaga yung well doon sa mga napapanood ko, iba yun syempre yung sa akin, parang wala naman po masyado naging consideration, to be honest. Kasi ako po at the end of the day, kasi sa acting, depende rin sa direction ng director. So, and naging malinaw naman yung direction ni Diesel na kung ano yung vision nila. So, wala naman parang naging specific kind of acting na na-require. Nag-require na naman sila to be true. To be true doon sa storya, doon sa karakter namin. So, parang wala naman special consideration. Kasi parang, oo nga, yung unang concern namin kasi pag sinabi mo nga na vertical cinema, microdrama, it's very compressed, na parang wala kang time huminga. Like, walang babad yun kasi lahat may nangyayari every second. But with this one, we shot it as if it felt like we were shooting a film. Tapos siguro naging vertical na lang siya, naging microdrama siya because of the edits and how they took care of it sa post-production. Tapos, tama ba? Hingin na naman, di ba? Adjustment sa microdrama, di ba? Okay. Ayun, pero challenge din siya kasi parang, ewan ko, pero ako hindi ko maalis sa isip ko when we were shooting this na parang, saan kaya ito puputulin? Di ba? So ano kaya dapat bibigyan mo dito? Kasi hanggang gano'ng mahaba kaya ito eksena na to or itong episode na to. So, ayun. Pero, ayun. Any more additional sa cast? Same daw. Copy-paste. Actually, same lang naman kasi we are guided by kahit bago si Diesel, sobrang galing din niyang mag-guide, magbigay ng instructions and siya yung piloto kasi ng series natin. And we work with good actors, sabi nga ni Direk Chris, binigyan ng buhay ng mga actors, yung mga characters na aabangan natin sa mga susunod na episode ng Got My Eyes On. And for Todia, syempre galing ka sa vertical, syempre yung sa TikTok, sa Reels. Ikaw ba, paano yung naging, first mo ba to, and paano yung naging experience mo sa kabuuan ng Got My Eyes On? Okay, so answer that, yes, it's my first time po talaga. And actually, hindi naman naging challenge sa akin na magkaroon ako ng ganitong klaseng acting project since it's a cameo role and I'm grateful na nakast po ako dito sa Got My Eyes On You. Bilang tao ako lagi ng TikTok, so hindi na naging mahirap sa akin at hindi na ganun kalaki yung adjustment sa akin since marami namang mga tao ang nakakita sa akin digitally. And when it comes naman sa naging part ng series na ito, well, actually masaya nga po ako na naging parte ako na ito. Even though one day lang ako nag-shoot at nakasama nila. At yung isang araw na yun, grateful pa rin ako kasi minulto ako. Winelcome ako ng multo. Hindi ko alam kung bakit. But yeah, hindi naman po ganun kalaki yung adjustment, hindi naman po ako nahirapan kasi ever since pinapangarap ko naman talaga na magkaroon din at maging part ng project when it comes kapag sa mga BL content or BL materials. Thank you. Thank you and congratulations. We're down to our last two questions, guys. Hello, Aaron Francisco here from Mrs. Mirror. So first of all, congratulations. So my question is for Sir Chris. Okay, so why did it take a few years before Pure Gold followed up its first BL series? Actually, meron na kaming 1 year na lull. It was really because nagkaroon ng Sini Panalo. Kasi we really wanted na it's a yearly thing, maging magandang content on social media. But last year, di ba, was the start of our Sini Panalo film advocacy. So, mas na-prioritize namin yun. And with Sini Panalo, mas marami kaming nakilalang mga filmmakers. Actually, yun nga, parang
one of the things magsisegue lang ako, one of the things I'm happy with Sini Panalo is, and yung talagang gusto ko siyang i-emphasize is, we were able to discover a new breed of filmmakers. Diesel is one of them, Lloyd is one of them, even yung iba pang part ng team ng Got My Eyes on You they all were discovered in Sini Panalo, and they're so good na parang si Pure Gold wanted them to be given a chance na magkaroon ng ganitong platform. Di ba parang normally yung mga ganitong projects, binibigay mo to sa very seasoned na, kasi long form kahit na this is 36 episodes, binibigay mo to sa seasoned filmmaker. But tingnan mo naman, di ba, parang fresh grad, summa cum laude from UST, best director from Sini Panalo, but now, kaya nang gumawa ng series. So, yun yung huminga kami ng konti ng 1 taon, pero bumalik kami ng mas maganda pa, at may mga bagong mukha na nabigyan ng opportunity. Thank you so much. Hello po, so I'm Dale from Raptor. So ang question ko po is for the actors. How can you guys relate to the characters you play? And what do you hope the queer Filipinos can take away from watching the series? Siguro ako, si Sean, makikita niyo naman dun sa series, he is looking for purpose and place in this world, and mahanap niya yung kay Drew. pero before yun mangyari, syempre, pero ang pinaka-reason kasi bakit siya pumasok dun sa storya is because he is looking to prove himself. And ako, nakaka-relate ako doon kasi ako, I also want to prove myself as an actor. I want to show the world kung ano yung kaya kong dalhin dito sa industriya. So in that way, nakaka-relate ako kay Sean. Ayun. Kay Drew naman, si Drew kasi is very, breadwinner si Drew. Tapos si Drew may inaalagaan na pamilya na kahit na adult na siya, nag-working na siya, ang priority niya pa rin is yung family niya, yung nanay niya, yung mga kapatid niya. Which I think is very common sa kultura natin, sa mga Pilipino ngayon. Dahil we're so family-oriented na umaabot sa point na lagi tayong sasabihan na magulang mo pa rin yan or pamilya mo pa rin yan. And then patong-patong ng mga kung ano pang naririnig natin, and then we have these obligations and we have these norms na ang dami natin kailangan isatupad bago tuluyan tayo makakalas sa initial family natin, di ba? So, I think isa yung sa pinakamalaking struggles na gusto kong ipakita rin ng show na to, na coming from a POV ni Drew na gano'n na yung situation niya sa buhay, tapos biglang may in love ba siya or hindi? Will it get in the way? Ano mo unahin niya? Career or love life or work or family? Kasi hindi naman contractor si Drew dito so wala siya. Kinikwenta niya bawat sweldo niya. Meron siya mga binubuhay na tao, di ba? So I think yun yung ang pinaka pwedeng matutunan na lesson dito is you know that you will reach a point, no matter your priorities, na you will navigate and try to find a sweet spot kung kailan ka magsasabi ng para sa akin naman. At kailan ka magsasabi ng, okay, ito para sa family ko pa rin, or hanggang dito na lang, or ako naman muna. Kung kailan na, at some point in our lives, di ba, we reach a point na kailangan natin pa masabi yun. Ayun. Okay. And I thank you. Ito parang nakikita ko kasi na napaka-inclusive niya. Binigyan tayo ng oportunidad na magpakita ng relasyon. Ito na
na hindi traditional. So napapakita sa mga tao, mas another opportunity na ipakita ang pagmamahalan dahil wala namang kasarian ng pagmamahal. Pwede sa babae, lalaki, kahit ng ibang kasarian, napili. Eh, nakaka-relate ako dito kasi sabi nga ni Koy, napaka-family oriented. Sa episode 1 pa lang makikita na ang reason ba't ko iiwan yung kumpanya dahil sa pamilya ko at buong stay ko din, nalato ko silang bilang pamilya. Ayan po. Ako naman po bilang Moira, actually tinanong ko kay Diesel kung paano ko i-arte si Moira. Kasi parang hindi ako umarte kasi me myself, I'm a supportive friend also and yung babaeng bakla. Isa akong babaeng bakla. Mas madaldal lang talaga si Moira kaysa sa akin. But in the same way, I can relate kasi nga Moira is also a dog lover and also has a lot of gay LGBTQ friends and I am too. Marami siyang sinasabi about dogs, yung pag-support niya kasi minsan sa buhay natin, kailangan natin ng taong magpupush sa atin eh. Na konting push lang magagawa mo eventually pag nakamit mo yung isang goal na yun eh, magiging proud ka din sa sarili mo. So, ang naging challenge lang sa role ni Moira is napaka-energetic niya. Talaga bang challenge na yun? Hindi, charot lang. Pero hindi. While filming kasi, meron akong I have 17 dogs. So, while filming, meron akong isang kakamatay lang na aso. So, siguro yung pumatay, yung emotional. And recently lang, in a span of 1 month and 2 days, I just lost 2 dogs. So, wala, para sa ano rin to, para sa mga taong nagmamahal sa mga aso and nag-aalaga sa mga aso. Yun lang po. Salamat! Hello. So, first and foremost po, congratulations on your new series in Catherine Island. So, this question po is for me. How does it feel naman po working in a BLC? And what challenges did you face given that you are portraying an LGBTQIA+ character? Sorry, pwede ba ulit? Medyo nag-chop yung mic. Yung signal, mahina yung signal. So yung question po is, how does it feel naman po working in a BL series? And what are the challenges did you face given that you are portraying an LGBTQIA+ character? Ako, hindi naman ako masyado nag-adjust because tinignan ko lang siya as a concept of love. Alam mo yun? Kasi, yes, in real life, and yun din naman yung gusto ko as an actor eh. The farther away yung karakter or yung role from me as Esteban, mas gusto ko because gusto kong lumulusong sa mundo ng ayun, mas gusto kong lumulusong sa mundo na hindi pamilyar sa akin kasi mas natututo ako, kasi ako I advocate ako ng understanding, always from a place of understanding ang pinanggagalingan ko. And yung pagganap naman ng isang tao from the LGBT community, for me, hindi siya naging mahirap kasi tinignan ko lang siya as a concept of love. Yun nga, babalik ako doon. And nakikita ko lang siya, si Drew, na person na mahal ko. So for me, naging ganun lang siya kasimple, kaya rin hindi ako nahirapan gampanan kasi yung concept naman ng love ay malinaw sa akin. And regardless kung, yun nga, anong kasarian, hindi nagmamatter yun sa akin. So, yun. Yun, ever since din naman I've been doing roles like this, it all feels the same. It's all like, it's love. Yun nga, sinabi na rin ni Tevin, love is love. Like, it doesn't, being in a BL doesn't make it feel like you're being in a BL. It's different stories, different backgrounds, pero yung pagiging BL niya, I think, is just, from an actor's point of view, is just as same as na parang, oh, yung character mo ngayon, ang mahilig siya sa adobo, hindi mit sa adobo. So it's just, parehas lang.
Parehas lang. Yun, did that answer your question? Yeah. Alright, mukhang nasagot naman yung Okay. question, ma'am. Alright? Okay, so wow, that was an incredibly